Pag nahuli siya, dapat yung may-ari ng sasakyan, meron dapat parusa doon. Oo. Bakit tayo magpumilit? So, ibig sabihin na matigas ang ulo natin. Dapat Ang tigas ng ulo mo daw, oh. Matigas daw ang ulo mo. talaga may Tila likas na abusadong mambabatas itong anak ni Senator Rapi Tulfo at Representative Jocelyn Poa Tulfo. Last year din, Ralph was called out by netizens kasi namimigay ng ayuda sa district niya na nagpapirma ng resibo sa recipient na walang amount at date, katulong ang mga staff ng DSWD. Nasa dugo nyo ba yan, mga Tulfo? No to corruption, no to abusado, no to kurakot. Ito po ang post ng isang flat chick na Facebook page pagkatapos mahuli nga itong anak ni Senator Rapi Tulfo na isa ding mambabatas na dumaan sa subway. Ito yung balita ng SMNI, mga kababayan. Ang sabi, tingnan, nahuli ng Special and Intelligence Committee for Transportation ang convoy ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo, anak ni Senator Rapi Tulfo, dahil sa paggamit ng bus lane sa EDSA noong Enero 23, 2025. So January 23 pala ito, mga kababayan. Ilang araw na yung nakakalipas. Pero hanggang ngayon, tahimik pa rin itong si Senator Rapi Tulfo na siya ang napakaingay noong may number 7, kung maalala nyo, na dumaan sa bus lane sa EDSA. Meron pa nga siyang pa-presscon, meron pa nga siyang pa-blind item, hindi ba, mga kababayan? Tiniketan ang driver na si Kenneth De Guzman, pati na rin ang sasakyan na may logo ng House of Representatives. Nakakahiya. Wala pang pahayag mula sa kampo ni Senator Tulfo ukol sa aksidente. Bakit tahimik ka dito? Mismong anak mo, yung tinutulig sa mo na mga maimpluwensya na dumadaan sa bus lane, ang ingay-ingay mo? Paano to? Anak mo mismo, lumabag sa batas. Convoy daw ito, mga kababayan. Kung titignan natin sa picture, ito yung unang sasakyan at meron pang pangalawang sasakyan. Hindi natin masabi kung sasakyan din ito ng convoy ni Ralph Tulfo. So, kung convoy ang sinasabi nila, marami sasakyan yan. Hindi naman pwedeng mag-convoy yung isa lang, di ba? So, baka nandito yung anak ni Senator Rapi Tulfo na si Ralph Tulfo. Ano kaya ang masasabi ng mga netizens? Tingnan natin yung mga comments. Sobrang yabang ng mga Tulfo ngayon. Lumabas ang totoong kulay nila. Dapat huwag silang iboto kahit anong posisyon. Ayon naman dito sa isa, dapat impound. Ay, mali. Dapat impound ang sasakyan porket anak ng senador, special treatment. Saan ang tatay na mahilig mambara? Akala niya siya ang bida. Bakit hindi kastiguhin ang anak? Ang sabi naman ng isang, nako, kawawang traffic enforcer, pag-iinitan yan. Baka malamang yung traffic enforcer ang may kasalanan dito. May reply dito, ang sabi, isumbong kay Tulfo. Pag ginawa sa kanya yun, kay Ben Tulfo siya, lumapit. Sabi naman ng isa, okay lang yan kung at senador tahimik na media yan. Oo nga, bakit parang yung media at tahimik dito, SMNI to Buti nga, sabi naman ng isa, baka masira bagong face ni Serapi. Ay oo nga, baka napansin ng maraming netizens na may pagbabago sa kanyang itsura. Nako naman, ito mas marami pa. Buti naman, galing. Absuelto daw, sabi naman ni itong isa. Win Gatchalian, baka pwede mong kausapin yung kabaro mo na imbestigahan din ito. Ay, oo nga. Win Gatchalian, panahon na para ikaw naman ang magsalita. Abusado mga buhaya na yan. Rapi Tulfo, tinagpa. Rapi Tulfo in action, idol. Aksyonan na yan. Sabi naman ng isang, hulihin mo yan. Grabe. Tignan nga natin itong mga pictures. De Guzman, Kenneth, oo nga, yan. Magkano yung multa dito? Ano to? Ito yun? 9,000 plus? Hindi ko alam. Next. Ayan o.
Ba't natakpan yung ano guys? 3,000? Parang 3,000 yata yung multo. Baka ano lang na budget siya kanila? Ba't yung tinatakpan yung plate number nito? Eh yung number 7 kitang-kita. Ha? Bakit nyo tinatakpan ngayon dito? Ay, eto bumalik na tayo, guys. Ngayon, puntahan naman natin itong isang interview ni Senator Rapi Tulfo tungkol dito sa ano? Tungkol dito sa number 7. Tingnan natin nga. Tungkol po sa yung sikat ngayon, number 7. Sir, sabi peke daw po yung plaka. Sabi Tignan mo yung ngiti-ngiti mo dyan. Bakit ngayon hindi ka magsalita tungkol sa ginawa ng anak mo? ng LTO. Yes. Ilan po namin yung comment yung bilang chairperson ng Yeah, sabi ng LTO peke, hindi naman akong expert para malaman kung peke nga o hindi yung plakang ginamit. Yung peke kayang ginamit ng anak mo. Baka sabihin mong peke din. Ha? Baka palabasin mo ng, ay peke yun. Sinabi nila na peke, they're the expert, then so be it. Ang importante kasi, sino yun? Sino yung na-make ng plakang yun? Sino yung may-ari ng plakang yun? Bakit siya may ganun? Ang importante, tignan natin. Sino ba yung may-ari ng sasakyan na convoy di umano ng anak mo na dumaan sa Yung klaseng plaka? That is being investigated even while we speak at kasama na ako doon sa pag-imbestiga. Imbestigahan nyo na din, Senator Rapi Tulfo. Dalhin mo sa Senado. Magkandak ka ng hearing kasi dumadami na itong mga abusado tulad ng anak mo ha. Sir, magpapatawag ba kayo ng hearing on it as Chair of Public Services? Well, first of all, gusto ko muna matukoy kung sino. Tukuyin mo. Tukuyin mo kung sino. Nandun ba yung anak mo? Ha, Senator Rapi Tulfo? Bakit parang yung minsan tatahimik ninyo ha? Na once na matukoy natin, maybe patawag tayo ng hearing para hindi na maulit yung ganung Wag na. Ayun si Kenneth de Guzman. Convoy. Ibig sabihin, nandun si ano, yung anak mo, si Ralph. Patawag mo. klase mga problema na kahit na sino pwede ma-make ng mga plaka left and right. Plaka number 7, 8, 1, 3. Diba? Dapat stop na yon. Sir, marami pa rin kasi lumalabas Ay, ito pala yung ano, yung Coast Guard na, ay hindi Coast Guard budget pala to. sorry. doon sa pagdaan doon sa bus lane kahit na hindi naman sila authorized. Siguro sir, ano paalala niyo na lang sa public? Well, dapat sundin natin yung batas. Kung Ralph Tulfo, sundin mo yung batas. Makinig ka sa tatay mo, sundin mo yung batas. Sabihan nyo yung mga tauhan nyo din. Sundin yung batas. Kayo mismo. Hindi sumusunod sa batas. ano sinabi ng batas na bawal, dapat huwag tayo magpumilit. Wag kang magpumilit. Ralph Recto, kung nandyan. Ay, Ralph Recto. Ralph Tulfo, kung nandyan ka. Bakit tayo magpumilit? So, ibig sabihin na matigas ang ulo natin. Dapat Ang tigas ng ulo mo daw, Matigas daw ang ulo mo. talaga may parusa. Doon sa tumakas ng iskapo, Parusahan. Parusahan yan. Hindi pwede yan. Hindi basta multa yan. Mambabatas kayo. Tapos kayo yung tira. Hindi sumusunod sa batas. Hindi po pwede yan. pag nahuli siya, dapat yung may-ari ng sasakyan, meron dapat parusa doon. Oo. Sino kaya may-ari ng sasakyan na yun? Hindi kaya kayo. Hindi kaya yung anak mo. Parusahan yan. Parusahan yan. At yung driver, meron dapat sanction doon. Dapat ma-revoke yung kanyang lisensya. But Paribok. Sa bagay, hindi naman siya yung driver Kawawa naman yung driver kung sumunod lang sa utos. Paribok yun. tumakbo. Grabe, no? Grabe naman yan, Senator Rapi Tulfo. Ano ba ito? So, anong gagawin mo ngayon, Senator Rapi Tulfo? Ang nakikita ko dito, papalabasin yan na kasalanan. Kasalanan nung driver, bakit ipinasok niya doon at sinibak na namin yung driver na yan. Kasi hindi namin tolerate ng ganyan. Convoy yan eh. Sakaling sabihin na lang natin na nandun yung anak mo. Tapos convoy. Yung anak mo nasa likod. Pumasok sa busway. Yung unang sasakyan. Sumunod yung isa. Ay, kasalanan ng mga driver yun. Walang kasalanan dun si Ralph Tulfo, no? Wala.